umaga, ito po ang Mike Abin Live. Sabay na nyo napapanood at napapakinggan sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abin Live. Ngayon pong araw ng Wednesday, November 20 ng 2024. Kamusta na po kayo? Napakainit na po ng panahon dito sa Luzon, hindi lang sa Mega Manila. At sa mga kababayan natin sa ibayong dagat, kamusta na po kayo? Ito na muna ang ating unahin dahil napakagandang balita nito, ang gandang pamasko nito sa pamilya at sa lahat ng Pilipino sigurado. Ito nga po ang magandang balita, inahayag na po opisyalin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makakauwi na sa bansa ang kababayan natin na si Mary Jane Veloso. Ayan, matatanda ang si Veloso ay inaresto noong 2010 sa mga kaso na drug trafficking at sinisensyahan hinatulan ng kamatayan. Ang kaso ni Mary Jane ay naging isang mahaba at mahirap. Ibig sabihin, ito ay talagang hindi pangkaraniwang kaso. Ayan, yung batang si Mary Jane. Bata-bata pa yun ng mga panahong yan. Okay? Matapos nga po ang mahigit isang dekada na diplomasya at mga konsultasyon ng gobyerno ng Indonesia, nagawang ipagpaliban ang kanyang pagbitay sa sapat upang niyang magkaroon ng kasunduan naman sa wakas at maibalik na siya dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, dito ikukulong. Nagpaabot na rin po ng pasasalamat ang Pilipinas kay President Prabowo Subianto at sa gobyerno ng Indonesia para sa kailang mabuting kalooban. At kinalabasan nga po na ito ay refleksyon sa lalim at tinatawag na pakikipagtulungan ng ating bansa sa Indonesia. Kakaisa rin anya ang Pangulo sa tinatawag na katarungan at pakikiramay. Ibig sabihin, para lang humalinaw ninyo, maintindihan, napakaganda ng bunga ng pakikipagrelasyon ng Pilipinas under President Marcos Jr., kaya po pinayagang dito na lang siya ikukulong. Uuwi siya ng Pilipinas pero dito pa rin siya ikukulong, ang ibig sabihin nun. Hindi naman ho kalayaan. Pumayag lang ang Indonesian government na alisin na sa kanila, hindi na bibitayin sa kanila, iuwi dito, tayo na ho ang magkukulong, ikukulong pa rin. Pero magandang balita dahil dito na at madadalo pa ng kailang mahal sa buhay. Ayan po ang ibig sabihin nito. Hindi naman ito pang intriga. Nagpapakatotoo lang itong programang ito. Hindi ito nagawa ng mga nakarang administrasyon. Alam na ninyo kung sino. Dahil 2010 po nangyari yan . O dalawang naging presidente nung nakaraan. Hindi po nagawa ng paraang maiuwi. Ngayon, sa halos 2.5 years pa lang, ni Pangulong Marcos, nagbunga na ito at naisalba ang buhay ni Veloso. Kaya napakagandang pamasko, bagong taon. Salamat sa bagong Pangulo ng Indonesia. Kung yung magugunita, si Pangulong Marcos ay isa sa biglang nagbiyahe sa Indonesia ng manumpa, inauguration ng bagong Pangulo ng Indonesia. Kamakailan lang po at ito yung naging bunga. Ayos, ang gandang balita yan si Mary Jane. Pero ganun pa man, maging aral pa rin po ito sa mga kababayan natin, maging maingat kayo sa pagbibiyahe. Kasi ang pinag-umpisahan nito, nagdala siya ng bagahe. Pero may laman palang illegal drugs. Kaya drug trafficking ang kaso niya. At napatunayan ng korte ng Indonesia. Yan po yung nangyari. Sabi niya, wala silang alam dyan, wala silang kinalaman. Pero sa tulong ng ginawa ng ating pamahalaan noon, nanaig pa rin ang batas ng Indonesia. Ngayon naman, ang ginawang tulong ay isalba ang buhay. At naisalba nga kasi papauwiin na dito. Ayos! Magandang umaga po sa mga Veloso family dahil ito po ay isang napakagandang regalong pamasko dahil magkakasama kayo kahit sandali. Okay? Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga kalihim daw ng pamahalaan personal na inalam ang lawak ng pinsala na iniwan ng bagyo sa Catanduanes kahapon. Pinangunahan mismo ng Pangulo ang pamamahagi ng tulong mula ho sa gobyerno na merong 1,500 na mga beneficiaryo mula ho sa Virac, Catanduanes, na naapektuhan nga po ng super typhoon na si Pepito. Karagdagang 50 million pesos ang presidential assistance at iba pang government assistance din ang ipinamahagi ng Pangulo doon kahapon. Siniguro naman ng Pangulo sa mga nasalanta sa Catanduanes na ang patuloy na pagtugon ng pamahalaan sa kailang pangunahing pangangailangan tungo sa agarang pagbangon,
mula sa panalansan ng nagdaang super typhoon na nagsagawa ho ng nagkaroon din ng aerial inspection sa Catanduanes ang Pangulo upang personal nga hong alamin ang lawak ng pinsala na iniwan ng super typhoon na si Pipito sa lugar. Ayan, kung di ako kakamali, pangatlong ulit na binabalik-balikan ng Pangulo ang Bicol Region, Region 5. Parang Divisoria Quiapo lang ang biyahe. Talagang pinuntahan kayo. Lahat ng typhoon na dumaan dyan, ay kayo ho ay talagang sinuportahan. Okay? So mabuhay po at sana makarecover na mga taga-Catanduanes at iba pang mga naging biktima ng 7 o 6 na sunod-sunod na bagyo. Okay? Samantala sa iba pang pahayag, sinabi pa rin po ni Pangulong Marcos Jr. na ipagpapatuloy naman po ng pamahalaan ng pagpapaabot pa rin ng tulong sa mga Pilipinong sinalanta pa rin ng magkakasunod na bagyo na tumama nga ho sa Pilipinas. Hanggat nangangailangan pa ng tulong ang mga ito mula sa impact ng mga nagdaang bagyo. Ito ang binigyang diin ng Pangulong Marcos Jr. sa distribution daw po ng government assistance sa Birac, Catanduanes kahapon. Kasunod ng panalansangan na nagdaang super typhoon Pipito. Ayan, talagang sunod-sunod, walang humpay, walang tigil ang ayuda, walang tigil ang personal na pagtungo ng ating Pangulo sa mga lugar na nagiging biktima ng kalamidad. Pero ulitin ko lang yung balita natin kahapon at mukhang marami na hong nag-response. Yung bawasan, iwasan ang magastos na Christmas party. Yan ang pakiusap at direktiba ng Pangulo. Kaya nga po kahapon marami na hong mga government office, kasama dyan ang mga Government Owning Control Corporation, lahat na local and national government office, sana ho ay sumunod kayo. Magtipid, huwag magarbo, ang Christmas party, pwedeng daanin sa simpleng party lang dahil makiramay tayo dyan po sa mga biktima ng typhoon. Yan po yung announcement kahapon na aking inuulit lang ngayon. Ayun, okay? Iniutos na po ng Department of Education o DepEd ang pagpapatupad ng alternative delivery modules nga po sa pagtuturo, modules ba yan? Sa pagtuturo sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Pipito. Direktiba ito ni Education Secretary Sani Angara. Matapos ang sunod-sunod na mga bagyo na tumama sa bansa. Kaugnay nito, inatasan din po ni Angara ang Department of Education Field Office na makipag-ugnayan sa mga local government units para sa clean-up operation, minor repairs at paglalaan ng temporary learning spaces kung kinakailangan. Inatasan din po ng kalihim o inatasan din sila ang kanyang mga school disaster risk reduction team. Ayan, na magsumiti rin ng rapid assessment sa pinsala na idinulot na po ng bagyo sa paaralan gamit ang kanilang mga radar, application or offline template. Ayan, so talagang mayroong direktiba at leadership na ipinapakita si Secretary Angara ng Department of Education. Tama-tama po yung paghugot ng Pangulo. Sakripisyo yan dahil senador pa yan hanggang June 30. Pero iniwan ang pagiging senador at tinanggap ang hamon ng buhay na pagiging sekretary ng Department of Education. Sa iba naman nating mga balita, ibang department naman, Department of Agriculture, pinag-aaralan daw ho ang pagbubukas ng Kadiwa Store sa mga lugar sa labis anyang naapektuhan ng bagyong Pipito. Okay, gano'n Unang magiging mas accessible daw po sa mas marami na affordable agricultural commodities. Sinabi din po ni Assistant Secretary Arnel de Mesa, nakikipagtulungan sila sa mga regional at local official para dito. So yan po, palalakasin ang kadiwa ng Pangulo para sa mas sariwa, mura, na mga pagkain bilang tugon, tulong sa mga biktima ng kalamidad. Ayan, talagang tuloy-tuloy, Hindi lang po sa Metro Manila, hindi lang po sa kung saan-saan lugar may kadiwa, lumalakas ito at ngayon ang bagong galawan ay ilalapit sa mga identify na mga probinsya, region na apektado ng typhoon para naman matulungan sila sa murang pagkain, sariwa na katabi mo pa. Ayan, kasi kadiwa yan. Okay? Sa iba't ibang ahensya pa rin ng gobyerno, pabor at tatalima daw sila sa apila ng Pangulo o ng Palasyo. Hinggil nga sa pag-iwas, ito na yung sinasabi natin kanina,
sa magarbong Christmas celebration. Ayan, no? So marami na hong tumatalima. Yung mga nagpa-reserve sa mga hotel, nagpa-reserve kung saan-saan lugar, pwede rin yung ituloy, pero simplihan lang. Pwedeng mag-enjoy kayo, mag-exchange gift ng simple lang, pero huwag naman ho kayong magparapol ng napakamamahal na items na kung ito man ay manggagaling sa pera ng bayan o kung saan manggaling, huwag naman, yung malalaking items na yan at malalaking volume ng pera sa Christmas party, i-donate na lang ninyo. Sa DSWD para makarating sa mga biktima ng kalamidad, o kaya sa Red Cross, o kaya idirekta ninyo sa mga local government at direktang makarating sa biktima ng kalamidad, palagay ko'y mas okay yan. Ayan na, yan ay direktiba at apila. At maraming tatalima dyan. Good news yan dahil alam ng ating Pangulo, ng ating gobyerno, paano magtulungan, paano makatipid, at paano ipakita ang malasakit, pagmamahal sa mga nagiging biktima ng kalamidad. Ayun. Kinumpirma po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagkausap na sila. Nakakausap na niya si US State President-elect Donald Trump sa telepono kahapon, Martes, November 19, kung saan ipinaabot daw po ng Pangulong Marcos Jr. ang pagbati sa pagkapanalo nito sa katatapos lang na US election. Sabi ng Pangulo, nagkausap sila at ang samahan daw anya ng Pilipinas at ng US kung saan binigyang din ng Pilipinas ang commitment or kasunduan kung ano man ito sa pagtataging, patatagin pa, palalakasin pa ang mga malalalim na samahan nito. Pero alam niyo, meron hong isang issue dyan na bago, hindi lang yung pag-uusap naalaala pala, hindi pala nakakalimutan ni President-elect Donald Trump, si dating First Lady Imelda Marcos, yung mother ng ating Pangulo. Sabi ni Pangulong Marcos kahapon doon sa ambos interview, napanood ko yun daw yung una. Tinatanong daw, kinukumusta raw si dating unang ginang Imelda Marcos. Isipin mo yan, kaibigan pala, magkakilala pala si Imelda, dating unang ginang Marcos, at si President-elect. Trump, lalong titibay ang relasyon. Paano yung hugot ng mga DDS? Ano ang sabi ng mga pasaway na DDS dyan? Tuwan-tuwa sila nung manalo si Trump dahil kakampi raw ni Digong Duterte. Naloko na. Yan ang ngayon mga panlilin lang na inyong ginagawa. Hindi. Ang US government, kung sino nakaupong Pangulo at tuloy respeto sa karapatang pantao at marunong makibagay, ay nire-respeto nila. At yung Mutual Defense Treaty ay mananatili yan. Ayan, pinalabas ng mga alipores ng kabilang kampo nung after election tuwan-tuwa. Ayan na, kakampi na ng mga Duterte ang US President. Tagilid na itong kasalukuyang gobyerno. Kalokohan yan, fake news yan. Ayan, pinatunayan na. Ayan, Kaya huwag kayong magpalinlang, dito kayo manood. Dito kayo makinig. Sasabihin natin ang totoo. At yan ang totoo. Matibay ang relasyon, kasintigas ng bakal sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. Okay? Katunayan, nandito pa yata o kaalis lang, si US Secretary of State Lloyd Austin. Nagpirmahan pa sila ni Secretary Gibo Teodoro ng isang araw. Papaalis na yan, gobyerno ni President Biden. Pero meron pang agreement. Tapos ito nga, nag-usap na yung President-elect na uupo by January 2025 sa Estados Unidos. Talaga lang Samantala, kinumpirma ni Department of Justice o ng Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Boying Remulla, na nasa proseso sila ng pagpapadeport sa mga dayuhan na huli sa Pogo Hub sa Bagak, Bataan. Sa isang ambush interview nga po, sinabi ni Remulla na marami ang mga dokumento na kinakailangan anya para maipadeport ang mga illegal Pogo workers. Actually, yung isang interview kahapon, kabilang sa nabanggit sa mga interview kahapon yata, ay yung tungkol sa mga kaso. Nagtatrabaho na po yung Department of Justice Task Force at nagtatrabaho na sila para nga po hanapin ang mga ebidensyang maaaring kasong i-file laban sa dating Pangulong Duterte at mga kaalyado nito diyan sa controversial na extrajudicial killing. Okay? Pero bigyan ko muna kayo ng update kasi hindi ho ito gaano napag-usapan. Kilala nyo at natatandaan mo nyo si Colonel Regina Garma?
retired police, tapos dating PCSO general manager, di ba? 2 beses siya nag-try magpunta ng Amerika. Yung pangalawa, hinuli na siya ng immigration, di ba? Ngayon, nung una kasi, Manila, Japan, sana pupunta ng Amerika. Sabi ng Japanese authorities, ma'am, hindi po kayo pwede magpunta ng Amerika. May problema ang visa nyo. O, walang nangyari. Pagbalik ng Pilipinas, lumusot, nagtago, nagpunta ng Amerika, huli sa California. Dahil sa kanselado pala ang visa. Ito ngayon ang latest report. Mayroong malaking problema siyang kinakaharap. Hindi lang ho yung pag-cancela ng visa. Pwede siyang kasuhan ng Anti-Money Laundering Law, Anti-Money Laundering Council ng Amerika. Dahil doon sa di umano'y volume ng dollar, pera, maduming pera na pinasok sa Amerika. At saka yung di umano'y paglabag sa karapatang pantao. Ayan ako, ayaw na ayaw ng Amerika yan. Kung yung magugunita, doon sa Quadcom hearing, volume ng milyon-milyong pisong ibinibili ng dollars. Tandaan nyo? Sabi ng mga pulis, kami po yung inuutosan, 30 million pesos galing sa PCSO, bibili ng dollars, papadala sa Amerika. Another 20 million pesos, bibili ng dollar, padala sa Amerika. Abay, $1 million yan. Yung palang American government, nakamonitor sa Quadcom, nakamonitor dito sa Pilipinas, narinig nila yung balitang yan. Kaya yan po yung posible na kinakaharap na ngayon ni Garma sa San Francisco, California, kung saan doon siya hinarang. Anti-money laundering, malaking problema yan, maduming pera. At saka yung di umano'y human rights violation. Naku, ayaw ng Amerika talaga yan. Pag lumabag ka sa karapatang pantao, hindi ka talaga papapasukin. Ay doon sa hearing ang daming kasalanan, daming pananagutan itong si Garma. Na isa raw ho sa malapit kay Duterte. Kaya ho nagtangkang-takasan tayo, huli. Ayan po, palala ng palala ang sitwasyon. Okay? Tuloy tayo sa iba nating mga balita. 18 minuto makaraan po ang 9:00 ng umaga. Nais na po ni Senador Sherwin Gatchalian na taasan daw po ang intelligence span ng Philippine National Police para sa epektibong mapuksa ang pogo sa bansa. Ayon kay Gatchalian, kailangan daw ng PNP na mas mataas na pondo para makakalap ng intelligence lalo't may mga impormasyon pa. Dininaan niya patuloy na palihim ang operation, ibig sabihin nag-ooperate na pogo at nagpapanggap niya itong ibang mga negosyo. Sandali, meron na hong executive order na inilabas ng Pangulo, pinatitigil na yan. Hindi lang po yung laman ng State of the Nation address noong last July na pinatitigil ng Pangulo. Meron na hong executive order, last week lang inilabas, totally pinatitigil na ito. Palagay ko, dagdagan natin ang pera ng pulis para ho dun sa ibang mga operation, pero sa pogo, huwag natin masyadong pagkabalahan yan. Haulihin lahat ang illegal, papanagutin sa ilalim ng Philippine law. Ayan, no? Kamusta ba si Harry Roque? Naalala ko si Roque. Bakit ko naalala si Roque? Kasi kinasuhan ng qualified human trafficking, non-bailable offense po yun akalaan nyo nung hearing, preliminary investigation, PI ibang PI po ito. Preliminary investigation before Department of Justice, hindi dumating. Ni abogado, wala rin dumating. Dinedma ni Roque. Naku, delikado kayan, Harry Roque. Pagka naisip ng mga prosecutor, sige, file na nga lang natin ang kaso. Ay, delikado yan. Non-bailable offense. Ang qualified human trafficking. Ang complainant, Presidential Anti-Organized Crime Commission. Good luck, Roque. Nagtatago ka nga dahil sa Quadcom. Tapos ito pa, may kaso ka na ho sa DOJ. Anyway, nasa DOJ pa lang yan, prosecutor. Kaya lang, last Monday lang yung hearing Walang dumating. Deadma, ganon. Abay, baka magaya ka kikibuloy niyan. Baka makasuhan ka at total, magkaibigan kayo, magsama kayo sa krami. Yes yan. Sama mo rin si AR para happy-happy. Sinong AR? Bahala na kayo. Tuloy ang ating mga balita. House Committee on Good Government and Public Accountability. Iberipikahin daw ho sa Philippine Statistics Authority sino si Mary Grace. Ito, isa pa ito, Piatos. At iba pang pangalan nasa resibo na umano ay nasa Office of the Vice President, confidential fund. Grabe ito. Sino nga ba yung Mary Grace? Alam ko yung Mary Grace tao. Pero yung Piatos, pagkain yun si Chiria yun Pinaglululoko tayo nitong mga taong ito. Kakapal ng mukha nyo. Milyon-milyon
612.5 million. Confidential at intelligence pa ng hinahanap ng Kongreso. Tapos bibigyan ng mga, ano yan? Ganon? Ng mga resibo na parang made in Quiapo. Buti kung recto, kabisado natin yung recto. Quiapo lang. Acknowledgement receipt kay Mary Grace Piatos. Ang lupit nyo. Taga Davao ba yan? O yung mga taga-Office of the Vice President, para may maganda kayong pamasko, meron na hong reward, 1 million pesos. Inilabas po ng Blue Ribbon Committee ng Kongreso. May reward money na para sa kung sinong makapagtuturo. Sino ba si Piatos? Sino ba si Mary Grace? Ayan na nagkamal-kamal ng malalaking pera mula sa confidential fund ng Office of the Vice President. Hindi fake news yan. Merong 1 million reward. Magandang pamasko yan. Maraming hamon at bola-bola. Queso de bolang mabibili yan. Kaya magturuan na kayo. Umpisahan na ninyo. Available na ang 1 million pesos. Tuloy ang ating mga balita. 23 minuto makaraan po ang alas 9 na umaga. Early recovery assistant na ho agad na ipapatupad ng DSWD. Pagkatapos po ng rapid damage assessment ng mga binagyo ang lugar. Ayan, So, grabe ho ang galaw ng DSWD, Department of Agriculture, Department of Public Works, Department of Transportation, lahat ng departamento, especially ang DILG. Dahil ang utos ng ating Pangulo, lahat ay gumalaw. Gawin ang lahat na magagawa. Ilabas ang kailangang pwersa, manpower, pera, at iba pa, para tulungan ang mga naging biktima ng weekly talaga typhoon sa Luzon at ilang parte ng Visayas. Ayan, okay? Antabayan na po ninyo, may mga interview tayo mamaya, lalo na po yung issue sa Kadiwa. Napakaganda nitong Kadiwa, murang pagkain, sariwang pagkain, at mukhang ilalapit na sa inyo. Mukhang palakas ng palakas, padami ng padami itong usapin po sa Kadiwa. Mamaya po yan. Nandito muna si Undersecretary Eduardo De Vega, Department of Foreign Affairs, dito sa ating magandang balita sa pagpapauwi na kay Mary Jane Veloso. Ayan. Yosek, magandang umaga po. Si Mike Abi po ito. Magandang umaga po. Magandang umaga. Good morning, Yosek. Salamat sa oras. Pakibigyan nga nyo ng ibang detalye kung meron na kayong hawak dito sa pagpayag na, pinayagan na ng Indonesian government na makauwi si Mary Jane Veloso. Yosek. Very briefly, Ano po? Yosek? Nakatulan yata ng bita yung linya. Si Veloso nakawala, pero yung linya ni Yosek nabitay. Na-death penalty yung linya. Pero si Veloso makakauwi na ng Pilipinas. Binalita natin kanina. Dahil good news yan. Okay, sandali lang po Bakit na gano'n? Mukhang hinatulan ng bitay ang linya ni Yosek. Nasaan si Yosek? Nasa Indonesia ba? Alam ko nasa Rose Boulevard lang yan. Yosek, balik ka sir Kailangan lang namin makuha detalye. Kailan uuwi at paano ba ang naging proseso, more or less, kung bakit nakumbinsi ng Philippine government under President Marcos ang bagong Indonesian President. Wow! Galing talaga ng independent foreign policy ng ating Pangulo. Hindi katulad ng nakaraan, suplado kasi. puro pambabastos ang ginawa nung nakaraan. Kaya tuloy, walang kaibigan Ay si Pangulong Marcos, tinatawagan pa. Pinupuntahan na, tinatawagan pa siya. Kaya pag tayo may hiniling, binibigay. So, nasa na? Talagang hinatulan, Hindi nakabalik. Okay? So, habang hinihintay pa natin, ay meron muna tayo iba pang mga balita. Ikinasa kahapon, ng House Committee on Public Order and Safety ang motu proprio inquiry. Tungkol nga po sa mga pulis na apektuhan ng pagsunod sa pagpapatupad ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ayon kay Santa Rosa City Congressman, artista ito, Dan Fernandez, chairman ng naturang komite. Layunin daw po ng pagdinig na ito ay matulungan ang mga pulis na nahaharap sa mga kaso, nakulong, nasugatan, nasawi, dahil nga ho sa pagpapatupad sa war on drugs. Ginit niya na may ilang mga pulis o kapulisan ang sumunod lamang sa mga utos ng kailang superior. Ngunit, eto na, ngayon ay naiwan sa ere. Yun ang masakit. Ito kahit pa niya may pangako noon
ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na tutulungan niya ang mga pulis na mahaharap sa kaso sa pagpapatupad ng gera kontra illegal droga. Ay, ang problema sabi siguro naipangako na. Gusto nyo mangyari pa? Hanggang pangako lang pala. Ayun. Buti na nakaraang hearing, nahiritan. Sabi ni Duterte, maglalabas ako ng 1 milyon para matulungan ko sila. Nako, former president, yung 1 milyon, bariyang-bariya na lang yun. Libong pulis ang nangangailangan Pero kahapon po, napanood ko yung hearing, may magandang balita. Kasi nakikipag-coordinate sila sa PAO, Public Attorney's Office, para merong libreng abogado. At gusto ng Kongreso, dagdagan ang pondo ng mga pulis para naman yung mga pulis na kakasuhan, na namamatay sa on-duty at iba pa, ay may perang panggagalingan. Ayun. Okay, break muna po kami at sa aming pagbabalik. Pag-usapan na natin ang issue ng kadiwa kasi meron tayong bisita mula sa Department of Agriculture. Si Asek Guevara ay nandito na ho kanina pa. Nauna pa nga sa akin Nakakahiya kung ating pagtatagalin pa. Marami silang trabaho. Magbabalik po ang Mike Abilay. Balik na po tayo sa ating mga balita. Kanina po, bago tayo nag-break, nabanggit ko si Undersecretary o ASEC, Assistant Secretary Guevara, nandito na po sa atin sa studio. Pero sandali lang ating i-hold ng ilang sandali. Kahit kanina pa, nakakahiya na. Pero kasi nakanda dito na po sa ating linya, naputol kanina. Mahalaga rin ito ang ating pag-uusap kay Undersecretary Eduardo De Vega ng Department of Foreign Affairs. Tungkol nga kay Mary Jane Veloso na napakagandang balita. So kung paano ang nangyari, more or less, at kailan uuwi, yun ang gusto nating malaman. Yosek, baka po pwede na ang linya po ninyo. Good morning po muli. Opo. Dalihan lang po natin dahil sa kotse po ko, kaya Sige. putol Ano ba ang totoong balita rito? Kailan ba siya uuwi? At bago kung kailan siya uuwi, ano ho ba talaga ang nagawa at ginawa ng ating gobyerno at bakit nakumbinsi ang Indonesian government payagan ng makauwi si Mary Jane Veloso? Number one, matagal na natin kinakausap yung Indonesia simula na nakatulan siya. Kaya nga hanggang ngayon buhay pa siya. Di ba? Noong 2015, muntik na siyang firing squad pero at the last moment napalaya. At ang ating strategiya noon pa ay patagalin ang buhay niya hanggang 2026 kasi mawawalang visa na yung death penalty law sa Indonesia. Ngayon, dahil may bagong pangulo ang Indonesia, kinausap din natin sila noon pa kung maaaring natin pag-usapan na itong Mary Jane Veloso case. Ang sagot ngayon ng Indonesia, meron silang Ministry of Law and Human Rights, parang pumapayag sila na patransfer na. Ang kulang na lang yung detalye. Yung detalye, mag-uusap-usap yung dalawang pamahalaan. No? Hinihintay lang natin yung formal reply ng Indonesia kasi ni-request lang nila in writing na sumulat yung ating Department of Justice Minister, na papayag tayo mismo na Pilipinas magsilbi ng sentensya si Mary Jane. Ibig sabihin, pag umuwi sa Pilipinas, hindi pa automatic ipapalaya siya. Pero, automatic, wala ng death penalty. Kulong pa rin, kulong pa rin. Wala na, nasa atin Apo. Okay, So, wala pa akong details kung kailan mauwi, pero mag-usap kami ng Indonesia. Wala kayong pagtaya kung bago magpasko o bago magbagong taon? Kasi alam mo naman yung pamilya ng mga ito. Natural yan. Okay, masasabi ko, yes, natural yan ang gusto nating Christmas gift kay Veloso. Sana mangyari po yun. Hindi ako mangangako. Okay. Yan ang ating goal na mauwi na natin bago Pasko. Kung sakali po, kung kailan man makauwi ito, saan siya ikukulong? Sa Muntinlupa? Ganun ba? Yosek? Ano po? Saan po siya ikukulong kung sakaling makapauwi na? Siya ba'y sa Muntinlupa ilalagay o saan pong kulungan? Sa Pilipinas? Sa conviction niya, no? Pero, pinag-uusapan natin with Indonesia kung ano ang posibilidad. Nawawala talaga si... The number you dialed. Ayan na, wala talaga, Anyway, sige, nakuha na natin yung highlights. Importante naman yun sigurado na raw, pero hindi alam kung kailan. May mga pag-meeting pa. Ayun na lang po, okay na yun. At least kinumpirma talaga. Meron sana akong gustong itanong kung gaano kahalaga at paano ang ginawa ng ating Pangulo tungkol doon. Dahil alam niyo ng DFA. Kasi protocol DFA kasi ang tulay
ng Pangulo or yan po ang extension ng Office of the President. Yan ang trabaho ng DFA at saka ng mga ambassador, Office of the President yan sa abroad. So sila yung nakapront talaga. Anyway, so okay na siguro yan. This time naman, balikan na natin ang ating bisita. Magtitinda pa ito. Hindi, joke lang. Pupunta pa sa Kadiwa ito. Natuyo na yung gulay. Nandito pa sa studio kasi nabibitin-bitin. Si Attorney Genevieve ba? Tama ba? Gibara, ayan nga po. Assistant Secretary ng Department of Agriculture ay nandito sa atin sa studio. Ma'am, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Mike, at sa lahat ng mga tagapanood niyo. Salamat po. Alam niyo, mga kaibigan, nauna pa sa akin sa studio ito, di ba? Ganun po silang ka-agresibo, ganun po silang kasipag. So, ganito, unang tanong, kamusta po yung Kadiwa Center natin? Madalas po, by the way, madalas ko pong topic dito sa programang ito. Kadiwa. Ang Kadiwa ng Pangulo ay patuloy pong lumalakas at patuloy po ang mga pagdami po niya. Marami pong interesado na magpatayo ng kanilang Kadiwa Center, lalo na po dito sa pagpapalawig natin sa ating murang bigas na proyekto, yung ating pong P29 for vulnerable sectors at ang ating 42 pesos na Rice for All. Marami pong nagsimula po kami ngayong taon mula sa 11, ngayon po naging 41, magiging 108 na po ito. At sa susunod na taon, ang aim po ng ating Pangulo kasama ating Secretary, si Secretary Kiko Laurel, ay magkaroon po tayo ng 300. At by the end of the term, ang goal po natin is 1,500 po ang ating goal na Kadiwa centers or stores po nationwide ang ating gustong ipatayo. Well, tama po yan. Singit ko muna ito kasi marami nagtatanong sa akin, hindi lang dito yung mga viewers namin, kahit sa aking sariling channel, saan daw at ganito, paano daw po magkaroon ng Kadiwa sa kanila? Ang advice ko, magtanong kayo sa inyong mga mayor, baka yung inyong mga mayor mas may alam sa inyong mga lugar. Kasi alam ko, may coordination kayo sa local government. Paano ba nagkakaroon ng Kadiwa sa isang particular area? ASEC? Usually po kasi may mga request po yan. Kung cooperative po ng mga magsasaka or mga ngisda, ipinapadaan po nila yan sa kanilang LGU o sila po mismo. Pwede pong dumirekta sa Department of Agriculture. Tapos kami naman po makikipag-ugnayan of course sa LGU kasi po kailangan makahanap po kami ng bakanting lugar o kaya isang espasyo na pwede po natin i-accommodate itong sila. At syempre meron pong kaukulang counterpart na i-contribute po dapat yung ating LGU doon para pantulong din po sa ating mga magsasaka at mga Pati yung mga produkto, dapat galing, halimbawa, Nueva Ecija, galing din sa Nueva Ecija yung produkto. Yun po ang talagang So may proseso, doon po sa mga nanonood, nagtatanong, may proseso yan. Pag masipag ang mayor nyo, madaling makakakadiwa. Ngayon, kung natutulog sa kangkungan, sorry tayo, di ba? Masintabi na, ano po. Anyway, biro'y totoo yun kasi ang lahat ng project ng gobyerno, hanggat maaari, sa laging napabanggit ng ating Pangulo, dapat malalim ang relasyon sa local government, from barangay to governor. Ngayon, kung yung mga ibang local official ay medyo mabagal, kawawa yung mamamayan. Pero ang national government, through DA, ay talagang masipag po sila. Lagi namin binabanggit ito dahil tuloy-tuloy. Pero ano ba ang itong Expo? Expo 24 para sa Kadiwa? Kadiwa Expo 24. Pakipaliwanag nga, ASEC. Ito po ay isang flagship project ng Department of Agriculture. Kasama po natin dito ang iba't ibang pangsangay, departamento ng gobyerno. Ito po ang DILG, DTI, DOLE, DSWD, ang PMS at ang PCO para po. Kasi nung pagpasok po ni ating presidenteng BBM, ito po talaga yung vision niya na talagang hindi lang po ang Kadiwa ay DA lamang. Dapat po ito ay isang convergence project po ng ating mga sangay na gobyerno para po talagang matulungan natin, ma-extend natin lahat ng suporta sa ating mga mangingisda, sa ating magsasaka para po mas mapadali na mapalapit yung kanilang mga produkto sa mamimili. So medyo tatapyasan lang po natin ng konti yung mga traders or middleman sa gitna. Kasi yan po yung isa sa nagiging cost, I think the major cost. Bakit po mataas ang bilihin sa merkado? Dahil nga po maraming layers or marami pong pinagdadaanan. Yung bayad pa lang sa pwesto, alam mo na, mahal. Pero ang importante rito, from day one, sinabi na po ni Pangulong Marcos, food security, yung program niya, na ayaw niya at gusto niya lahat ng Pilipino may pagkain sa hapagkainan.
So itong Kadiwa, in-extend ko na lang yung paliwanag, di ba Asek, na Opo. yung Kadiwa Center, yun ang lalapit. Magiging tulay, daan para sa mura, sariwa, at mabilis mabili ng mga simpleng mamamayan. Tama ba? Yan po. Ayun, Kaya yung gusto natin maparami ang mga stores at centers ng Kadiwa at ito pong Kadiwa ng Pangulo Expo isa pong programa natin para po ma-highlight natin ang accomplishments ng Kadiwa ng Pangulo since 2022 nung pumasok po si Yes. Presidente. Hanggang ngayon po kung ano po yung vision natin, yung mga innovations, mga Kadiwa food hubs, ipopresenta po natin doon, mga trucks, food centers, yung mga stores natin, mga carts, Yeah. yan, ipipresent natin. Pati po yung mga success stories natin, ano, yung ating mga magsasaka, mga cooperatives na Involved lahat. Opo, or more than 100 po ang nag-pledge ng kanilang support na pupunta po doon at mag-feature po ng kanilang success stories. Ayun. Pero sa tingin ko, monitoring namin dito sa Mike Abilay, malayo na ang narating dito kasi kanyang magunita, dito lang sa Quezon City nag-umpisa ito, sa Quezon City Hall. Di ba? Doon ho yung unang-una, nagpunta dyan si Presidente, si First Lady yata at yung kanyang mga anak, kung di ako kakamali, tsaka sa Paranaque. Pero ngayon, lumaki na ng lumaki. So, sa tingin po ninyo, pagpasok ng bagong taon, Asek, ay mas lalawak pa ito, kung hindi man lahat, marami ng bayan, city, probinsya ang maaabot nito. Opo, yan po ang ating goal para mas marami pa po talaga at mas accessible. Kasi ngayon po sabi nila, marami nga kayong nabebenta, ni-report natin, pero sabi nila malayo sa kanila. So, Yun na nga. yun talaga ang ating aim na isang bayan, isang city, meron po silang Kadiwa store or center. At yung mga produkto naman dito, Asek, di ba, yung parang hindi lang basic ito, marami na eh. Dati itlog, rice lang ang madalas at banana. Ngayon, ang dami ng sibuyas, lahat nandun na, ano po? Opo, Okay. ini-aim po natin, pagpunta nila doon, one-stop shop na siya. At least kung andun na lahat ng kakailanganin nila for everyday subsistence. At ang maganda pa rito, local product. Ang sabihin, produkto gawa ng mga farmers na Pilipino. Opo. Ayun. So, sa ngayon po, habang nag-uusap tayo, ano po mga probinsya, lugar ang target na magkaroon ng Kadiwa, Asek? Ngayon po, nilalagyan natin, NCR po yung talagang priority natin dahil dito po yung pinakamarami. Tapos, pinapalawak po natin sa nearby provinces. Okay. Meron na rin po tayo sa Cebu, tapos soon po sa Davao, sa Mindanao, sa South na po tayo nakikipag-ugnayan ngayon. Meron na pong mga interesado at nag-o-offer na po ng kanilang mga espasyo para po makapagpatayo ng Kadiwa Center. Ayun, no. Dali dito, ano daw po yung yung isang tanong dito, ano daw po yung dapat na asahan na mga pupunta ho dyan sa Kadiwa ng Pangulo sa Expo activities? Opo. O yung exhibit activities? Sa November 26, 27, 28 sa PICC po sa Pasay. Yan. Yan po yung Kadiwa ng Pangulo Expo. Yan po yung kauna-unahan na expo natin. Ipipresenta po natin ang mga innovations o yung mga plano po natin, models natin for the Kadiwa ng Pangulo project, kung paano po makakapagpatayo ng center, food hub, store, or cart, yung pong ating ipipresenta. Yes, okay. Pati po yung digital, yung mga pinoprospect po natin na pwedeng gawin through digital selling, no? Pwede ipipresenta din po natin doon. Of course, makikita po nila yung ating mga Kadiwa partners, yung ating mga cooperatives, yung ating mga kasama po natin dito nga, yung DILG, DTI, yung DSWD, kasi sila rin po ay may mga tinutulungan din mga cooperatives, mga farmers, may mga products po sila. At the same time po, meron po dito, nilagay na rin po namin yung mga DA agencies like BIFAR, BPI, PhilFida. Sila po yung magpapresenta din sa ating mga kababayan. Ano po yung mga ini-extend nating support services Yun. sa ating mga mamamayan, particular sa ating magsasaka at mangingisda. So kahit sino po pwedeng pumunta rito, meron lang po tayong registration through online. Okay. Yun lang po, libre Siguro po siya. baka Asik, baka si Presidente mapasal din dyan. Meron po PICC, siyang di ba? Madalas, ang Pangulo, mabilis magdesisyon magpunta sa mga ganitong klaseng mga gagalawan na yung masang Pilipino ang nakikita at nakakausap niya. Inimbitahan po namin siya, Yeah. sabi niya pupunta po siya, kung hindi man po ay talagang nakasuporta po siya dito sa programa po na ito. Ito nga po ang kanyang bukang bibig dahil kahit po sa Food security. food security po talaga. Ganito, kanina lang, bago ka dumating dito sa studio,
Ibinalita ko na mayroong plano yata kayo na palakasin o lagyan ng kadiwa yung mga lugar na biktima ng mga super typhoon. Talaga napakatindi. 7-6 na typhoon yan eh. So anong operation ito? Paano gagawin ito? Yes, Sir Mike, yan po yung mga naunang direktiba talaga ng Presidente. Sana daw yung kadiwa selling would be strengthened, ano? Hinihintay lang natin ngayon dahil nga po dahil selling nga po ito, ang mauna po talaga muna ay relief operations, syempre rehabilitation. So doon po kami papasok, nakikipag-ugnayan po kami ngayon sa aming mga regional officials. Okay. Naka-ready naman po no yung pag-extend natin ng ating mga stores, yung goods natin, yung mga cooperatives natin na magbebenta. Hinihintay lang po natin, syempre, of course, yung readiness din po ng ating mga partners doon dahil sila rin naman po ay apektado rin doon. Yes. Pero definitely ready po tayo at galing. nakikipag-coordinate po tayo dyan. Sa lalo madaling panahon, tama-tama yan dahil kailangan natin. Tayo mga Pilipino, mahilig kumain eh. Pero ganito, kamusta naman po ang buhay ng mga farmers? Kasi sa kanila nang gagaling yung mga produktong yan, ano naman sila kumikita rito? Pwede mo malaman yan kasi alam naman natin, ito medyo mababa yung presyo nito, sariwa ito, at saka may puhunan yan eh, at may pagod eh. So, kamusta naman pagdating sa side ng farmers, paano naman sila kikita rito at paano naman sila nakikinabang dito? Opo, ang Department of Agriculture po marami po tayo ini-extend na tulong sa ating mga farmers. Ano? Aside from farm inputs, fertilizers, irrigation, binibigay po natin. Halos wala na, kumbaga minimal lang po talaga yung nagagastos nila. No? Labor nga, medyo labor yung kanilang contribution. Yes. At the same time po, tinutulungan namin sila na magkaroon ng market agad yung kanilang produkto. So hindi na nila kailangang kumbaga magmakaawa o ilako yung kanilang mga produkto sa mga traders na alam naman natin minsan binabarat nga eh. Yeah, mababa ang ano nila kasi alam nila hindi naman capable yung farmer na ibiyahe. So doon po rin pumapasok ang Department of Agriculture. Tayo po yung nagta-transport na no kasi ito logistics talaga ang Kasi medyo mahirap yung naani ng farmers pero hindi naman malaman kung paano ibibiyahe sa So, merkado. yun po yung binibigay nating suporta sa kanila, lalo na po, nakita nyo. DA na ang kukuha. DA na ang kukuha. Pagdating po dito sa Kadiwa, yon inaalaw po natin sila ng magbenta rin. At direkta na po silang, yung kita po, direkta na sa kanila mapupunta. So, hindi na po natin kailangan ng maraming layers. Tsaka yung kamag-anak ng farmers, sila na rin yung magbebenta sa Kadiwa. Sila din yung nandudon para maghasiwa ng mga produkto nila. Diba? Hindi nakausap yung malalaking traders. Alam mo naman, makikusapin mo pa yung market association na daming pagdadaanan. Di ba? Pasintabi na, negosyo naman yun, pero ang dami hong mahirap eh. Pero pag direkta, mabilis at mura talaga. Ayun, di ba? Yan ang sitwasyon. So sa tingin ninyo ay kahit bago lang ito, halos 2 taon pa lang, pero malayo na nga narating, mas lalaki pa ito dahil tinatangkilik. Ako nakikita ko eh. Kahit dito sa Metro Manila, pinipilahan. So ibig sabihin, tinatangkilik po ng mga consumer. Opo, at the same time, hindi lang po DA kasi ang involved dito. Kasamang natin ang iba-ibang sangay nga po ng gobyerno. Kasama rin po natin PCO. So siya po yung arm natin para sa i-inform po sa publiko. At the same time, ito pong mga DSWD, DTI, DOLE. Nagbibigay rin po tayo ng, kumbaga, suporta din. Hindi lang po DA. So it's talaga pong nakikita natin. Coordination ng lahat ng kinaukulan. Masusustain po talaga ito dahil nagtutulungan po lahat ng sangay ng gobyerno para po sa ating magsasaka. Meron pang isang tanong dito, Sek, paano naman daw po makakapunta sa Kadiwa ng Pangulo Expo ang ang publiko? Ano ito? May bayad ba? Wala pong bayad yung libre na, walang pagpasok. bayad. Opo. Program nga ng gobyerno ito eh. Sige. Meron po tayong mga coordination din sa ating mga ibang government agencies. Meron pong mga libreng sakay doon. Okay. Within kasing medyo malaking area po ito, no, yung sa CCP complex, medyo PICC. alanganin, wala dumadaan jeep dyan eh. Merong jeep naman po, kaya lang. Meron Malayo, po tayong alanganin. mga Service. shuttle service ayun. na pagdating po nila ng Rojas, yun sasakyan po, papunta merong ron. masasakyan papunta Hindi, pero sa... parang kung gusto nyo mag-jogging-jogging kayo, lakad-lakad, exercise yan eh. Opo. Pagbaba nyo Ross Boulevard, ang lapit lang noon, mga 500 meters na lang. Ayan, sa Pasay po yan, PICC, di ba? Kailan po nga ito? November 26, 27, 28. Malapit na pala, next week na ito, di ba? Sige, isa pa, bago yung last message po ninyo. Madadagdagan ba ang mga produkto? Dahil alam mo naman, pagpapasko, magbabagong taon, daming kainan, daming handaan eh. Meron bang mga additional product na pwedeng
makita sa kadiwa ng Pangulo? Asek. Yan po yung ating inaayos ngayon dahil nga po, syempre gusto rin natin yung mga, kasi ang mainly binibenta natin ngayon sa kadiwa ay mga basic necessities and prime commodities. So mga gulay, bigas, sugar, wala po tayo masyado ng mga process. So yun po yung ating Wala po, may pinapalawig. hamon, may mga queso de bola, May karne may po. lechon. May karne po pero hindi po sila yung process. Sorry ma'am, kaya nabanggit ko lang yan. Alam mo nung pag Pasko bagong taon, yun ay nahanap eh. Pero mas healthy yung produkto ng kadiwa ng Pangulo. Kasi Ay sa direkta nga mamoy, po sa delikado mga- yung mamoy, manok, di ba? Direkta po sa mga magsasaka kasi. So. Pero at least may mabibili. Opo. Ayun, ayos, di ba? Kumain ng gulay para humaba ang buhay. Ayan. Biro totoo yan, pero kasi yun ang kailangan. Isda, muna tayo, di ba? Anyway, salamat ma'am sa inyong oras pagkakataon, pero bigyan kita ng baka meron kang mga mensahe o mga gusto mong iparating sa ating mga nanonood dahil ito ay nationwide broadcast at pati yung mga OFW yung nanonood para sila din lalo yung OFW, tipid doon. Tapos dito, sa supermarket pa namimili yung kamag-anak, pasintabi na po, may kadiwa, nakatipid naman, para naman din nahihirapan yung OFW. Sige ma'am. Malugod po namin kayong iniimbitahan na sana po suportahan natin at dumalo po tayo sa Kadiwa ng Pangulo Expo 2024. Ito po ay magiging yearly event. Ipi-feature po natin lahat po ng ating mga partners dito sa Kadiwa ng Pangulo, ating mga iba-ibang sangay po ng gobyerno, pati po ang ating mga cooperatives, farmer cooperatives at mga fisher cooperatives, ang mga sumusuporta talaga sa ating programa. Makakaasa po sila, makikita po nila doon yung ating mga innovations, yung mga food hubs, food trucks, mga food centers, Kadiwa centers, Kadiwa stores and carts, para makita po nila kung ano po yung maasahan nila sa Kadiwa. Ang Department of Agriculture po ay ginagawa po ang lahat para po mapalawig at mapalawak pa, maparami ang Kadiwa ng Pangulo Centers and Stores nationwide para po mas maging accessible at mas malapit po sa ating mga mamimili yung mas mura at dekalidad na produkto, mga agricultural products sa ating mga mamimili. Sariwa na mura pa, meron pang isang importante, walang mandadaya sa timbangan. Di ba? Kasi sa Mampalengke may dayan 2 guhit, 3 guhit, di ba? Namamalengke kasi ako kaya alam ko. Dito sa Kadiwa, walang dayaan. Dahil ang pangalan ng Pangulo ang nakataya, kaya lahat swabe ang serbisyo. Tama ba? Salamat po mga kaibigan, si Atty. Jean, ang tawag natin Atty. Guevara, Assistant Secretary po ng Department of Agriculture. Salamat sa oras, legislative at saka legislative at affairs nga po ng Department Agriculture, no? Agribusiness din ho. So lahat pala sakop niya. Nasa kanya kasi abogado po kasi siya. Kaya hindi pwedeng dayain ng mga malalaking kung sino-sino niya. Biro lang po. Salamat ulit ma'am. Ingat po kayo. Salamat, sir. Huwag kayong magsasawang bumalik kasi mayroong kasabihan, dingding lang ang pagitan natin. Opo, Di ba? Pader tumuloy lang lang. po ang pagitan ng PTV at saka po ng DA building. Di ba? Yes Salamat po ma'am, salamat po. Okay? At dahil dyan muna kayo ma'am, sandali. Sasamahan kita, mamamalingki rin ako. Wala na rin kasing oras eh. Dahil dyan, eto na, 35 days na lang, Pasko na. Punta tayo sa Kadiwa Center. Hanggang dito lamang po ang ating muli mga talakayan. Magkita-kita tayo bukas dito po sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, at siyempre sa Facebook page ng Mike Happy Life. Okay? Salamat po sa ating lahat. Salamat po sa ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao at kay Assistant Secretary Atty. Guevara po na ating kasama dito. Ano mo si Secretary Guevara? Wala naman. Nakinait pa naman. Salamat po. Health Watch.